Ulitin ko po, kung ayaw nyo sa Pilipino, mas ayaw namin sa inyo, mga taga-Kuwait. Excuse me. Ang una po uulitin ko po. Ngayong ang Kuwait ay pinagbawal ang pagpasok ng lahat ng mga Pilipino sa kanilang bayan, nananawagan po ako sa ating Department of Foreign Affairs, sa ating Immigration and Deportation Bureau, ipagbawal nyo na rin po ang pagpasok ng lahat ng taga-Kuwait sa Pilipinas. Hindi po pwede na pagbabawalan nila tayo pumasok sa kanilang bansa tapos sila malayang pumasok pa rin sa ating bayan. Kapag tayo po ay tumanggap ng ganitong arrangement, kinikilala natin na hindi tayo kapantay ng Kuwait. Kinikilala natin na parang amo natin ang Kuwait. Kinikilala natin na mga Pilipino alipin ng mga Kuwait. Sa lalong mabilis na panahon, mag-impose din po tayo ng travel ban sa lahat ng mga Kuwait dahil hindi po nila tayo mga alila. Okay? Kung ayaw nila ang ating tulong sa kanilang mga bahay-bahay, pues, hindi rin natin sila gusto. Kung ayaw talaga nila, pupunta na lang sa ibang lugar ang mga Pilipino. Ang pinag-uusapan po ngayon ay yung bakit daw nagbe-maintain ng shelter para sa mga Pilipino ang ating embahada. Ang tanong ko sa inyo, bakit kasi kayong mga Kuwait mapang-api na kinakailangang lumayas ang mga Pilipino nagtatrabaho sa inyo? Kung wala pong mapang-api, kung wala pong mapang-abuso na taga-Kuwait na nag-i-employer ng mga Pilipino, hindi na po kinakailangan ng shelters. Pero habang ang gobyerno ninyo ay hindi mapatupad ang batas, ang labor standards na umiira sa buong daigdig, wala kayong karapatan ipagbawal ang mga shelters. Ang dapat yung gawin, ikulong ang mga mapang-api ninyong mga kababayan na mga Kuwaiti. Bakit ba may shelter? Kasi meron ng aapi. Yan po ang hindi pinagkakasunduan ngayon. Ikulong nyo muna ang mga pumapatay ng gagahasa ng mga Pilipina bago nyo ipakulong o ipasara ang mga shelter na napupuntahan at napagkukunan ng saklolo ng mga inaapi ng inyong mga karumal-dumal na mga kababayan. Di po natin linalahat. Pero kaya nga po maraming tumataka sa kanilang mga employer, marami kasi nang aapi sa inyong mga mamamayan dyan sa Kuwait. Ang aking solusyon dyan, kumuha na lang tayo ng napakalaking embahada para doon sa embahada mismo, doon na natin gawing shelter nang wala ng issue ang Kuwait. Pero hindi po labag ang pagbibigay serbisyo at tulong sa mga nasyonal na mga Pilipino. Obligasyon po yan ng Estado, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya nga po merong Vienna Convention ng Consular Relations. At kapag pinilit po ninyo na ang inyong nais na ipagbawal ang mga shelters, lalabagyan niyo po ang tratado dyan. Aking rekomendasyon, idemanda ang Kuwait sa International Court of Justice nang manalo na naman muli ang Pilipinas sa isang international tribunal. Hinihimo ko na po ang Department of Foreign Affairs. Kung wala na po mangyayari dyan sa negosasyon, idemanda niyo na po ang Kuwait sa International Court of Justice sa paglabag ng International Convention on Consular Affairs and Diplomatic Relations. Kinakailangan ipakita na natin na kung hindi man tayo kasing yaman ng Kuwait, pagdating sa pera at sa langis, mas mayaman tayo sa utak dahil ginagamit natin ang batas para protektahan ang ating mga mamamayan.